Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kebs TV. Okay, so panibagong araw at panibagong kalaman naman po mga ka-DJ ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayong araw mga ka-DJ, ang pag-uusapan po natin ay kung paano po i-upgrade ang RAM memory ng ating mga computer at laptop. At higit sa lahat mga ka-DJ, pag-uusapan din po natin ang tamang details at requirements bago tayo bumili ng isang RAM memory. So ngayon mga ka-DJ, no, ang pag-upgrade po ng RAM memory ay hindi po yan mga ka-DJ basta-basta na bibili ka lang via online tapos salpak mo kagad sa inyong computer. Hindi po yung ganun mga ka-DJ ha. Bagkus mga ka-DJ, ang pag-upgrade po ng RAM memory ay meron po yan mga ka-DJ details and requirements na kung saan po dapat kapag bibili ka ng RAM memory ay make sure talaga mga ka-DJ na compatible siya sa inyong mga computer o laptop. Kasi po mga ka-DJ, kapag bumili ka ng isang RAM memory at hindi siya angkop sa inyong computer, hindi din po siya mga ka-DJ gagana. Kaya ngayon mga ka-DJ, yung una nating gagawin mga ka-DJ is alamin muna natin mga ka-DJ kung paano ba natin malaman kung ano yung mga RAM memory na compatible sa ating mga computer or laptop bago po kayo bumili. Kaya, let's go! Yo, DJ, yo, turn that music up. Just turn that music up. Let's go, turn that music up. Just turn. So ngayon mga ka-DJ, magsimulan na po tayo sa ating topic ngayong araw. Okay? So, ngayon mga ka-DJ, yung una po natin titignan is ano nga ba yung paano ba natin malalaman kung anong memory type yung ating mga computer or laptop na compatible sa kanya. Kasi po mga ka-DJ, meron pong type ang RAM memory. Okay, ito po yung DDR, DDR2, DDR3, DDR4, and DDR5. Kaya yun po mga ka-DJ, no, yun po yung sasabi sa inyo kanina na hindi talaga basta-basta ang pagbili ng RAM memory. Kasi kung halimbawa po mga ka-DJ na bumili ka ng DDR3, tapos pala yung computer mo ay DDR4, so hindi po kagana yung RAM memory na binili mo kasi hindi po siya compatible dun sa RAM sa computer mo. Okay? So ngayon mga ka-DJ, yung ating gagawin ngayon is ipapakita ko sa inyo mga ka-DJ kung paano malalaman kung anong memory type o RAM memory type yung inyong mga computer or laptop. Sa bandang baba mga ka-DJ, right click nyo dyan, tapos click nyo po Task Manager. Yan. Tapos po, punta lang po kayo sa memory. Yan. Diyan po sa memory mga ka-DJ, may mga laptop po or may mga computer po na diyan po sa bandang taas, bandang right side, no? Bandang right side po mga ka-DJ, diyan po sa baba ng gig ng RAM memory nyo. Diyan nyo po makikita kung ano po yung memory type ng inyong mga computer. DDR ba yan? DDR2, DDR3, DDR4, or DDR5. Diyan nyo po makikita. Pero mga ka-DJ, sa akin pong computer, hindi po dyan mga ka-DJ nag-display yung memory type ng aking RAM memory. Okay? So ngayon mga ka-DJ, wag po kayong mag-alala kasi meron po tayong second option para malaman natin kung ano po yung memory type ng ating mga computer. Okay? So, bago tayo mag-proceed mga ka-DJs dun sa ating second option ko para malaman natin kung ano nga ba yung memory type ng ating mga computer. So, akin muna sa inyo mga ka-DJ i-explain yung code ng isang memory type. Okay? So, number 20 mga ka-DJ, ayan po yung code ni DDR. Okay? Tapos, code number 21 naman po, yan naman po yung code ni DDR2. Tapos po, code number 24 naman po, yan naman po yung code ni DDR3. Tapos po, yung number 26 naman po, yan naman po yung code ni DDR4. At number 30 po, yan naman po yung code ni DDR5. Kasi po mga ka-DJ, dito po sa ating second option ay bali code lang po yung lalabas dyan mga ka-DJ. Code lang po yung lalabas dyan. Wala pong DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Basta po mga ka-DJ, code lang po yung lalabas. So ngayon mga ka-DJ, no, punta po tayo sa search button. Type nyo lang po Windows PowerShell. Windows, wait lang po, mali. Windows PowerShell. Imbis po mga ka-DJ na CMD yung ating gagamitin, ang gagamitin po natin mga ka-DJ ay Windows PowerShell. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, no, meron po tayo ditong code, no, para malaman natin kung ano nga ba yung memory type ng ating mga computer. So, bali po mga ka-DJ, itong code mga ka-DJ, ilalagay ko lang po mga ka-DJ sa description button para po inyo na lang po siya i-copy paste.
Okay? Copy ko lang muna siya. Tapos dito sa yan ko siya i-paste. Yan po. So, kapag halimbawa po mga ka-DJ, na-type nyo na po kay PowerShell yung code para malaman po yung type ng ating RAM memory. So, enter nyo na po mga ka-DJ. Yan. Yan na po mga ka-DJ yung lalabas. So, ngayon mga ka-DJ, hanapin natin yung ating memory type. So, nandito siya mga ka-DJ. Oh. Yan. SM BIOS memory type code number 30. So, ang code number 30 mga ka-DJ ay DDR5. Ibig sabihin po mga ka-DJ, DDR5 po yung type ng aking memory. Pero pa sa inyo po mga ka-DJ, ang lumabas po dyan ay code number 26. Ibig sabihin po DDR4 yung type ng inyong RAM memory. Tapos pag halimbawa naman po nakalagay dyan ay number 24, DDR3. Number 21, DDR2. Number 20, DDR. Okay? So, yun po mga ka-DJ yung ating unang steps na titingnan kung ano nga ba yung memory type ng ating mga computer. So, pangalawa naman po mga ka-DJ natin titingnan ay yung kanyang speed. Okay? Speed naman po yung ating titingnan mga ka-DJ. Speed. So, yun po mga ka-DJ, right-click nyo lang po yan, Task Manager, tapos punta kayo ng memory. Tapos sa bandang baba mga ka-DJ, dyan yung po mga ka-DJ makita yung speed. Yan. Ang speed po mga ka-DJ ay, sa akin mga ka-DJ ay 4267 MTS. Pero sa iba po mga ka-DJ, ang nakalagay po dyan po ay yung speed niya tapos po MHS. Ibig sabihin po megahertz po yung tawag doon. So yun po mga ka-DJ yung unang yung titingnan nyo bago kayo bumili ng RAM memory. Una, memory type. Ano ba yan siya? DDR2 ba yan? DDR3, DDR4, DDR5. Pangalawa is speed. Okay? Yun po mga ka-DJ. So ngayon mga ka-DJ, sa baba po ni speed, meron po dyang slot use. Mapapansin nyo mga ka-DJ, 8 of 8. Ibig sabihin po mga ka-DJ, meron po akong 8 slot po ng RAM memory, pero puno na po siya, puno na. Pero po, pero mga ka-DJ, nakadepende naman po yan mga ka-DJ sa inyong mga computer kung ilan po yung laman na, kung ilan po yung slot ng RAM memory. Kasi yung iba, dun kasi mga ka-DJ sa previous ko na, na laptop, no, ang nakalagay po dun is 2 of 2. So ngayon mga ka-DJ, yung sa kong laptop is yung isang slot mga ka-DJ ay walang laman. Kaya yun po mga ka-DJ yung nilagyan ko ng laman para po mag-upgrade siya. Pero pag halimbawa naman po mga ka-DJ, yung slot nyo ay isa lang talaga tapos 4 GB RAM lang yung RAM nyo, mas maganda po mga ka-DJ na pag kayo mag-upgrade, ang bibilihin nyo na pong RAM memory ay yung 16 GB RAM na po para mas mataas na po yung kanyang RAM. Okay? So ngayon mga ka-DJ, matapos yung pong malaman yung RAM memory type na inyong mga computer o laptop, pati yung kanyang speed, pwede na po kayo mga ka-DJ bumili via online ng RAM memory. Kayo nang bahala mga ka-DJ kung ilang gig po yung inyong bibilhin. Basta po mga ka-DJ, wag na wag po kayong bibili ng RAM memory kapag hindi niya pa po alam yung RAM memory type ng inyong mga computer. Kasi po nga po mga ka-DJ, sabi ko nga po, hindi po basta-basta ang pagbili ng RAM memory. Dapat alam mo din yung kanyang RAM memory type at yung kanyang speed. Pero mga ka-DJ, advice ko lang po sa inyo pagdating po sa pag-upgrade ng RAM memory ng inyong mga laptop or computer, lalong-lalo na mga ka-DJ kung wala kayong masyadong alam sa computer hardware, mas maganda po mga ka-DJ na doon na lang po kayong mga ka-DJ magpa-upgrade sa mga eksperto pagdating po sa computer hardware para po sigurado at garantisado po mga ka-DJ yung pag-upgrade nyo ng RAM memory. Kasi po mga ka-DJ, kapag kayo lang po mga ka-DJ ang mag-upgrade ng inyong RAM memory, tapos wala kayong masyadong alam pagdating po sa computer hardware, baka kasi mga ka-DJ, meron kayong may maputol dyan ng mga parts or mga wirings at hindi nyo na alam mga ka-DJ kung paano siya ibalik. Okay? Pero mga ka-DJ, kung halimbawa naman po na meron kang alam pagdating sa computer hardware, mas maganda mga ka-DJ na ikaw na lang po yung bumaklas ng iyong computer. Kasi mga ka-DJ, ang pag-upgrade kasi mga ka-DJ ng RAM memory is kailangan pa kasi mga ka-DJ na baklasin yung likod ng yung laptop mo, kailangan pa siya baklasin, tapos dun po isasalpak yung RAM memory. After nyo po mga ka-DJ masalpak yung RAM memory na in-upgrade nyo, siyempre po ibabalik nyo po yung kanyang takip, tapos punta po lang po kayo mga ka-DJ sa Task Manager at dun nyo na po mga ka-DJ makita kung nag-upgrade ba or hindi yung inyong RAM memory. Basta po mga ka-DJ, tandaan nyo palagi na bago kayo bumili ng RAM memory is dapat malaman nyo muna kung ano po yung RAM memory type at speed ng inyong computer. Okay? Kasi pag nagkamali kayong mga ka-DJ ng bili, hindi po gagana yung RAM na binili nyo sa inyong mga
computer. So, yun na po mga ka-DJ.